Isa ka pa rin ba sa hindi marunong gumawa ng barbecue? Kung isa ka nga rito ay panoodin at tapusin mo itong video ko. At sigurado akong pagkatapos mong panoorin ito ay matututo ka na kung paano gumawa. Naugasan ko na nga pala itong mabuti. Yung parte nga pala ng baboy na binibili namin pag nagba-barbecue kami ay kasim o di kaya yung pigi. Ayun kasi yung mga malalambot ng part ng baboy. Pinahiwa ko na nga rin pala ito sa maninipis. At pinatanggal ko na rin yung balat nung taba. Pinatanggal ko kasi napakahirap tusukin ng barbecue stick pag may balat pa. Kailangan nga pala natin munang ibaba dito. Kaya naman nagpiga na ako ng mga kalamansi. Siguro mga 10 or mas marami pa nga itong mga napiga ko. Depende naman sa inyo mga besh kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Tansyahin nyo na nga lang pero wag naman sanang umabot na parang nagtitimpla na kayo ng kalamansi juice. Di rin naman kasi masarap pag sobrang asim na nga itong barbecue nyo. Pagkatapos ko nga lagyan ng kalamansi ay naglagay na rin ako ng garlic powder. Madami talaga ako maglagay ng garlic powder. Iba rin kasi yung linamnam na na-achieve mo pag maraming garlic powder. Bukod nga sa garlic powder ay naglalagay din ako ng onion powder. Madami nga rin pala ako maglagay ng pamintang durog dahil masarap din kasi sa barbecue yung naglalaban yung tamis at tanghang. Naglagay nga pala ako ng konting asin para naman sa pampabalance ng lasa. At asukal, sabi ko nga sa inyo, gustong gusto ko sa barbecue yung tamis at tanghang. Kaya kung gusto nyo yung manamis-namis ay dadamihan nyo yung asukal. At kung ayaw nyo naman ng matamis ay saktuhan lang yung ilagay nyong asukal. Hindi kasi pwedeng walang asukal mga besh dahil maalat yung toyo, magiging maalat yung barbecue nyo. Naglalagay nga rin pala ako ng banana ketchup. Ito nga mga besh ay saktuhan lang, wag sobrang dami ng ketchup na ilalagay nyo kung ayaw nyo maging mapula yung barbecue nyo. At huli ko nga nilagay yung toyo. At gamit nga itong mga kamay ko, hahaluin ko nga ito hanggang sa ma-dissolve lahat ng mga nilagay ko. Hinalo ko nga lang ito ng hinalo ng mabuti. Mas matagal, mas maganda para naman mamassage natin yung karne. At para pumasok din sa karne yung lasa. At pagkatapos nga, ibinabad ko nga muna siya ng 30 minutes. At after 30 minutes nga, ibinalikan ko na nga ito para naman ituhog na sa barbecue stick. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano ako magtuhog ng barbecue. Sa pinakadulo nga ay dapat may taba ng baboy. Kailangan talaga na may taba ng baboy para hindi ma-dry yung ating barbecue habang iniihaw. Pagkatuhog ko nga nung taba ay sinunod ko naman itong mga laman. Bago ko nga pala ito hinugasan kanina ay hiniwa ko na siya ng pantay-pantay. Para nga pag tinuhog ay dire-diretso na. Pag nagtutuhog nga ng barbecue ay dapat dikit-dikit yung laman. Yung wag nga hiwalay-hiwalay. Pag naluluto kasi ang baboy ay lumiliit. Magmumukha ngang galit-galit yung barbecue na gawa mo pag nilagyan mo ng space. Pwede ka nga rin palang maglagay pa ng taba sa bandang gitna. Kung gusto mo lang naman. Ako kasi hindi na dahil konti lang naman yung tabang na isama dito. At kung balak mo naman pang negosyo itong barbecue ay pwede mo pa naman panipesan pa rin yung hiwa ng baboy. Medyo makapal pa nga ito kasing ginagawa ko dahil kami-kami lang din naman ang kakain ito kaya hindi ko na rin siya pinanipisan. Sabi ng iba dahil daw sa pagmamarinate or may nilagay silang something. Doon sa minarinate nila kung bakit malambot yung kinalabasan ng barbecue nila. Pero para sa akin, ito pa ulit-ulit ko ngang sinasabi na wag i-overcook yung lahat ng mga niluluto nyo. Dahil lahat talaga ng na-overcook ay tumitigas. Kahit gaano kasarap yung pagmamarinate nyo, kung binarabaran nyo lang yung pag-iiyaw ay hindi nyo rin talaga ma-achieve yung gusto nyong mangyari. Dapat nga dito ay tiyagaan. Hindi dapat malakas yung baga at dapat nakatutok ka lang at wala ka ng ibang gagawin pa. Yung mga natuhog ko nga pala ay binabad ko ulit dahil hindi pa naman ito iihawin. Isa nga pala yan sa handa namin nung New Year. Yes, nung New Year pa nga itong video na to at ngayon ko palang na voice over. Sa dami ko nga ginagawa ng mga araw na yan ay hindi ko na nga namalayan na naihaw na nga pala itong mga to. Sayang nga at papakita ko nga sana sa inyo nang matakam din kayo. Charot. Naglalagay nga pala kami ng foil sa dulo ng stick para hindi naman ganun kamesi pag kinain. Medyo malakit kasi itong stick dahil nakasama nga sa pagbababa. Masarap nga ang sausawan nito ay suka. Kaya naman ano pa bang ginagawa nyo mga besh, gumawa na rin kayo ng barbecue.